tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Lagi na lamang akong nag-iisa. Naturingang may asawa ako, pero lagi namang wala sa tabi ko. Oh, gising ka pa pala. Hindi mo na sana ako hinintay. Ginabi ka na naman ng uwi. Di mo naisip na naghihintay ako sa'yo? Pwede ba, Adelaida? Matulog na tayo. Inaantok na ako. Di mo na talaga ako mahal, no? Di na ikaw ang dating Arthur na nagmahal sa akin ng labis-labis. Ako ba naman nito, Adelaida? Hindi pa rin nababawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Kung ganun, bakit ganito na tayo? Dati-rati ang saya-saya natin. Alam mo ang dahilan, Adelaida. Gusto ko ng anak, alam mo yan. Gusto ko ng anak. Pero ikaw ang may kakulangan, hindi ako. Bakit mo ako pinahihirapan kaya hindi ako naman ang baog? Ikaw! Kung ako lang sanang may pagkukulang, matatanggap ko. Pero Tatanungin pa ba natin ito? Kaya ngayon kong umuwi dito dahil tadramahan mo lang ako. gusto mo ng anak. Pero ayaw mo naman ang sinasabi ko sa'yo. Dahil gusto ko, ay sarili kong dugo ang magiging anak ko. Hindi ng ibang tao. Hanggang kailan tayo ganito, Arthur? Hanggang kailan? Sige, Apo. Piliin mo ang lahat ng gusto mo. Lola, natanggap niyo na ba ang pensyon ninyo? Oo. Kaya makakakain mo na ang lahat ng gusto mong kainin ngayong araw at sa buong linggo. Yay! Yung hotdog at tosino, Lola! Huwag niyang kalimutan bilhin, ha? Oo naman. Yun pa. Alam kong yon ang pinakapaborito mo sa lahat. Lola! Natanggap niyo na pala ang pensyon ninyo. Bigyan niyo nga ako. Anak, wala na eh. Wala na agad. Katatanggap niyo lang kahapon ng pensyon ninyo. Pero wala na? Ubus na? Nakikita mo naman siguro yung pinamili ko. Pinuno ko yung ref ng pagkain para hindi na natin iisipin pa kung ano ang uulamin natin sa araw-araw. Ang lagay pala niyan wala kayong maibibigay sa akin, ganon? Ang damot niyo naman. Ako, maramot. Hindi ko naman ipinagdaramot ang pagkaing binili ko Magluto ka ng kahit ano dyan. Hindi kita pagbabawalan. Para sa atin lahat ang pagkaing binili ko. Bakit? Sa palagay ninyo ba, ay gusto ko nga pinamili ninyong yan? Marami dyan ang ayoko Anong ayaw mo dyan? Karamihan sa binili ko ay karne. Lahat ng klase ng karne binili ko. Para anuman ang lutong gustuin mo, ay pwede mong mailuluto. Ayoko nga. Bakit ba ang kulit ninyo? Cash ang gusto ko at hindi ang mga karne na yan. Ay ganoon din yun. Bibili ka rin ng uulamin mo. Kaya nga binili ko ng lahat ng pagkain para hindi na tayo bibili pa ng iba. Ang sabi ko, inay, pera ang gusto ko. Ano naman ang pagkakagastusan mo? Ako lahat ang nagbabayad ng mga bayaran dito sa bahay. Tubig, kuryente, ako. O ano pa sana ang pagkakagastusan mo? Magpapakulay ako ng buhok. At 2,000 mahigit ang bayad noon. Kaya pera ang ibigay ninyo. Wala na nga anak
Inay, 15,000 ang pensyon ninyo. Talagang ibinili ninyo lahat ng pagkain yon? Imposible namang wala ko yung itinira. Kung meron mang natira, ay para na sa pamangkin mo. Dahil kailangan din niya ng baon. Hayon! Sinasabi ko na nga ba eh. Kung ako ang hihingi, wala. Pero sa batang yon, merong nakalaan. Bakit ba ganyan na lamang ang pagmama ninyo sa batang yon? Ako ang anak ninyo. Apo lamang ninyo ang Megs na yon. Anak nga kita. Pero anak ko rin ang mami ni Megs. Pero patay na ang kapatid ko. Patay na ang kapatid mo, pero nag-iwan siya sa akin ng batang alaala ko sa kanya. Wala na akong ibang mahal, kundi ang Megs na yan. Lagi na lang si Megs. Yan lagi ang nilalaanan nyo ng pera nyo. Laging siya. Pero yung mga apo ninyo sa akin, hindi ninyo nabibigyan. Eh kasi nga, may mga magulang ang anak nyo. Samantalang si Meggie, ako lamang ang inaasahan niya. Ang sabihin ninyo, unfair kayo, inay. Unfair kayo. Narinig ninyo? Umiiyak ka na naman. Paano hindi ako iiyak? Wala akong kasama dito sa bahay. Maalis ka palagi. Okay, sige. Payag na ako sa sinasabi mo. Talaga? Oo, kung yun ang makakapagpasaya sa'yo, ibibigay ko. Ibig mo bang sabihin, ako lang ang sasaya? Eh, ikaw? Tulad ng madalas kong sinasabi sa'yo, kung masaya ka, masaya na rin ako. Kaya kung yun ang makakapagpasaya sa'yo, sige, pumapayag na ako. Kumusta yung sinasabi mo sa akin? Meron na ba? Wala pa, pero may nakapagsabi na sa akin na meron na nangangailangan. Hindi ko pa nga nakakausap ng personal yun eh. O ano pang hinihintay mo? Makipagkita ka na sa kanya. Alam mo, kung alam ko lang ang address ng sinasabi nila, pinuntahan ko na sana. Eh kaso yung kaibigan ko may kakilala dun eh. Kaya kung kailan libre yung kaibigan ko, saka lang kami magkikita ng tao tinutukoy niya o sinasabi niya sa akin. Ay, inaalala ko lang kasi, yung nanay mo. Huwag mo na siyang alalahanin. Wala siyang magagawa sa ating plano. Magandang hapon po, tita. Tito, ang lala ko po. Wala ang lula mo. Hoy, ano yung dala mo? Ito po, uniform ko po sa PE. Binigay na po sa akin. Binayaran mo na ba ang uniform na to? Opo, tita. Bayad na po. Sinong nagbigay ng perang ipinambayad mo? Ang lola ko po. Ganon ha? Akin na nga yung uniform na yan. Tita, bakit niyo po kinuha sa akin ang PE uniform ko? Ang dapat sa P-uniform na ito ay guguntingin. Nasaan pa yung gunting dito? Tita, ano pong gagawin niyo sa gunting? Ano pa? Di guguntingin ko ang jogging pants na ito. Wag po, tita! Wag po! Wag po, tita! Wag! Wag po!
Fitting ng Tita Beatrice mo ang PE uniform mo? Opo, Lola! Nasaan ba siya ngayon? Umalis pa silang dalawa ni Tito Paeng pagkatapos ng guntingin ng PE uniform ko. Walang hiyang tita mo na yun. Hindi na inisip na binayaran ko ang PE uniform mo na yun. Lola, bakit po gano'n lang Tita Pia? Bakit po siya laging galit sa ating dalawa? Apo, pagpasensyahan mo na ang Tita Beatrice mo, ha? Opo, pero paano po ang PE uniform ko? Hindi ako makakasali sa games namin kung wala kang uniform. Hayaan mo na, Apo. At mag-o-order tayo ulit niyang uniform mo. Totoo ba, Lola? Ano ho? Mag-o-order na naman kayo ulit? Sige, para may gunting na naman ako. Bakit mo nga ba ginunting? Sinabi na nga sa'yo ng pamangkin mo na PE uniform niya yun. Pero sinira mo pa rin. Ano bang klaseng mentalidad mayroon ka? Ha, Beatrice? Bakit kasi? Kailangan nyo pang bilhin ng kung ano-ano ang batang yan. Pinag-aaral nyo na nga, binibilhan nyo pa ng kung ano-ano. Hindi kung ano-ano lang ang binibili ko para sa bata. Kailangan niya yan sa school. Hindi siya pasasalihin sa anumang PE activities kung hindi sila naka-uniform. Ay, naku po. Kaartihan lamang yan. Bakit? Hindi ba siya makakakilos kung hindi nakasuot sa kanya ang PE uniform na yon? Bakit? Hindi ba siya makapaglalaro kung ordinaryong kasuotan lamang ang suot niya? Bakit kami noon? Nakakapag-PE naman kami kahit hindi kami naka-uniform. Huwag mong sabihin yan sa amin. Kundi sabihin mo yan sa school na siyang nag-utos sa mga mag-aaral na magsuot ng PE uniform. Pwede bang huwag mong ikumpara ang noon sa ngayon? Babae ito, parang hindi mo pinagdaanan ang pinagdadaanan ng pamangkin mo. Sige, subukan ninyong bilhan ulit ng uniform ang batang yan at guguntingin ko uli. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Oh, Apo, matulog ka na. Maaga ka pang papasok bukas sa school. Lola, hindi na po ako papasok sa school. Wala na akong uniform eh. Huwag kang mag-alala, Apo. Bibili ako ulit. Pero huwag mo nang ipapakita pa sa Tita Beatrice mo. Ha? Paano hindi ko ipapakita? Isusuot ko po. Ilalagay natin sa loob ng bag mo. At doon mo na lamang isusuot sa school. Pagkatapos ng PE class mo, hubarin mo. At isuot mo ang school uniform mo para hindi makita ng tita mo. Lola, bakit ba laging nagagalit sa akin ang Tita Beatrice? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Nako, paano ko ba sasabihin sa batang ito na nagsiselos lamang ang kanyang tita? Lola, hindi na kayo nakaibig. Bakit hindi na ninyo sinagot ang tanong ko? Apo, lumalalim na pala ang gabi, oh. Ay, ang mabuti pa, matulog ka na dahil maaga ka pang papasok bukas. Opo, Lola. Lola, uniform. Tumawag ang anak mo kanina. Ubos na raw ang allowance nilang magkapatid. Ano?
Ano man ang pinagkakagastusan ng dalawang yan? Namalingki na tayo. Nag-grocery na tayo para sa kanila. Pinuno na natin ang laman ng ref. Ulam, paborito nilang mga pagkain, nandyan na. Bumili pa tayo ng bigas. Taong ito, bakit? Yun lamang ba ang pwede nilang pagkakagastusan? Hindi ba sila namamasahe ng tricycle? Ano? Sumasakay pa sila ng tricycle. Ang lapit-lapit ng eskwelahan nila. Malapit nga. Pero ayaw nilang maglakad. Hindi ba't nasanay sila na inihati ng kotse mo? O, tapos ngayon, magtataka ka kung bakit ayaw maglakad. Di sabihin mo kailangan nilang maglakad para magtipid naman sila sa pamasahe. Bumili sila ng pagkain. O yung pamasahe nila, binilang pagkain. O anong kailangan nila dyan sa school. Yun na lang. Nako. Ayaw nga nila maglakad. Bakit ba ang kulit mo? Wala pa nga 30 metro yung distansya ng bahay natin sa school nila. Sasakay pa sila ng tricycle. Paano? Sinanay mo eh. Tapos ngayon, paglalakarin mo? Ang sa akin lang naman, Beatrice, hindi naman yung pinagtitipid ko sila. Turuan mo sila na mag-adjust dahil naghihirap na nga tayo eh. Hindi ko na maibibigay ang mga luho nila dahil wala akong trabaho. Walang pasok sa eskwelahan ngayon si Maggie. Kaya pinatulog ko ng tanghali. Matutuwa siya pagkagising kung makikita niya na tsampurado ang kakainin niyang merienda. Lola? Oh, Apo, gising ka na pala. Halika na at nang makakain ka ng merienda mo. Lola, ano pong niluto ninyo? Wow, Lola! Tempurado! Oh, maupo ka na dyan at ipaghahain na kita ng merienda mo. Opo, Lola. Oh, ano bang ginagaw ninyo dito sa kusina? Ang aga naman ninyong magluto ng hapunan. Ay, ikaw pala anak, dumating ka na pala galing ng bayan. Maupo ka na rin at ipagsasandok din kita ng tsampurado. Tsampurado? Bakit nagluto kayo ng ganito? Gumastos na naman kayo? Ano naman kung gumastos ako? Kakainin naman natin ang pinagkakagastusan ko Kaya pala, wala kayong naibibigay sa akin na pera kasi inilalaan ninyo lagi sa batang ito. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi naman ako gumagastos para lang sa kanya. Para sa ating lahat to. Masyado kayong gastadora pagdating sa batang ito. Pero ang apo ninyo sa akin, hindi nyo man lang sila mapakain. Ang mabuti pa, ibigay ninyo sa akin ang ATM ninyo para naman magkikinabang ang mga anak ko. Beatrice! Nag-iisa ka lang. Magmula ng tayo'y Makuha nga kaya ni Beatrice ang ATM ng ina? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog,
ni Robert de Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang